Maraming mga magkakapatid o kaya naman ay magkakamag-anak ang nag-aaway nang dahil sa mga pamana. Agad na naghahangad ng kasiguraduhan upang makatanggap ng malaking halaga. Ikaw, naranasan mo na bang agawan ka ng lupain na ibinigay sa iyo ng inyong mga magulang? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Sa edad na 60 taong gulang ay talagang masasabi mo na napagtagumpayan na talaga ni Mr. Santiago ang kanyang mga pangarap. Halos lahat na ata ng bagay ay kaya na niyang mabili, ngunit nawalan siya ng gana sa buhay simula nang pumanaw ang kanyang asawa. Marami nga akong pera, ngunit hindi ko na para maiparamdam sa kanya ang saya ng buhay. Balang araw ay ipapamana ko na lamang ang mga ito sa aking mga anak. Malungkot na sabi ni Mr. Santiago sa kanyang sarili. Marami silang mga negosyo na kung saan ay talagang kumikita ng limpak-limpak na salapi. Marami silang mga lupain na kung saan ay pwede nilang ipagbenta kung sakaling mangailangan sila ng pera. Kaya gano'n na lamang kaluwag ang buhay ng kanyang 3 anak dahil kahit na kailan ay hindi nakaranas ang mga ito ng isang kahirapan. Matagal nang tumigil ang 2 anak ni Mr. Santiago sa pag-aaral dahil umaasa ang mga ito sa kanyang mga pamana. Ngunit ang isa pang anak ng mayamang matanda ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Ang gusto nito ay magsikap siya sa kanyang buhay upang mapangalagaan ang mga negosyo ng kanyang tatay. Selena, bakit ka pa nag-aaral? Tingnan mo kami ni Kuya Lucas mo. Matagal nang nagpapasarap sa buhay. Madami na tayong pera, kaya nagsasayang ka lang ng oras. Natatawang sabi ni Rochelle. Ewan ko nga dyan kay Selena. Hindi mo ba naiisip na marami namang ipapamana sa atin si tatay? Marami na tayong pwedeng maging trabaho, kaya mag-isip-isip ka naman. Dagdag ni Lucas. Nang dahil doon ay nalungkot ang babaeng si Selena. Palagi na lamang kasi siyang sinasabihan ng kanyang ate at kuya na tumigil na lamang sa pag-aaral at iasa na lamang nila ang kanilang buhay sa pera ng kanilang ama. Ngunit kahit na kailan ay hindi naisip ni Selena ang mga bagay na ipapamana ni Mr. Santiago. Para sa kanya ay gusto niyang matutunan ang mga bagay-bagay nang sa ganon ay matuto siya sa kanyang buhay. Talagang pinagbubuti ni Selena ang kanyang pag-aaral kaya marami siyang mga papuri na natatanggap. Kahit mayaman ang kanyang pamilya ay hindi niya itinuturing ang kanyang sarili bilang isang mataas na tao. Pantay-pantay ang tingin niya sa kanyang kapwa kaya marami siyang mga kaibigan. Wala siyang nagiging kaaway at kung ano ang kinakain ng iba ay iyon din ang kinakain ng dalaga. Selena, kumakain ka ba talaga ng mga pagkain sa tabi ng kalsada? Pasensya ka na pero nagtataka lang talaga ako dahil alam ko naman na sobrang yaman ng inyong pamilya. Napapakamot na tanong ng tindera na si Aling Inday. Opo, mas masarap pa nga po ang pagkain dito kaysa sa mga mamahaling restaurant. Mas masaya po pati dito dahil kasabay ko pong kumakain ang aking mga kaibigan. Hindi ko na po kailangan maghintay ng matagal para lamang makakain at higit po sa lahat ay mura po ang bilihin. Magalang na sagot ni Selena. Marunong itong makisama sa mga tao na simple lamang ang buhay. Hindi mo makikita kay Selena ang kaginhawa ng buhay dahil sobrang simple lamang ng babaeng ito. Lumipas ang maghapon ay umuwi si Selena sa kanilang mansyon. Napansin niya ang pagsisigawan ng kanyang ate at kuya sa hindi niya malaman na dahilan. Ate Rochelle, Kuya Lucas, huwag na kayo mag-away. Ano ba ang pinagtatalunan niyong dalawa? Nagtatakang tanong ni Selena. Alam mo naman na ako ang panganay sa ating 3, kaya dapat ay mas malaki ang mamanahin ko. Ito kasing si Rochelle, ang gusto niya ay sa kanya mapunta ang mga restaurant, pati na rin ang mga resort ni tatay. Galit na sabi ni Lucas. Nang dahil sa sinabi ng lalaki ay sumagot naman ang babae. Ikaw nga tong gusto mo na sa'yo mapunta ang lahat ng mga lupain ni tatay. Tapos gusto mong mapasayo pa ang kanyang mga negosyo. Marami pa namang ibang negosyo si tatay katulad ng kanyang palaisdaan. Bakit hindi na lang yun ang kunin mo? Galit na sagot ni Rochelle. Biglang nalungkot si Selena nang malaman ang pinag-aawayan ng kanyang mga kapatid. Buhay na buhay pa kasi si Mr. Santiago, ngunit inaasahan na agad ng mga ito ang kanilang mga kayamanan.
Ano ba naman kayo? Hayaan nyo na lang na si tatay ang magdesisyon. Buhay na buhay pa siya pero pinangungunahan nyo agad kung ano ang kanyang balak gawin. Malungkot na sabi ni Selena. Ngunit kahit na ganon ay nagpatuloy pa rin ang dalawa sa kanilang pagtatalo. Nang dahil doon ay nagising si Mr. Santiago sa mahimbing nitong pagtulog. Mga anak naman, sigaw kayo ng sigaw. Ano ba naman ang pinagtatalunan yung tatlo? Nagtatakang tanong ni Mr. Santiago. Ipinaliwanag ng magkakapatid kung ano ba talaga ang nangyayari. Napapailing na lamang si Mr. Santiago dahil tungkol pala sa mga pamana ang pinag-aawayan ng kanyang tatlong anak. Ang akala ng matanda ay pati si Selena ay nakikipag-agawan sa kanyang ate at kuya. Mga anak, malakas pa ako. Hindi pa ba kayo nakukontento sa lahat ng bagay ay nabibili nyo? Gusto nyo pa talagang paghati-hatian kaagad ang ating mga ari-arian? Nakakalungkot naman kung ganyan ang ipinapakita nyo sa akin. Napapailing na sabi ni Mr. Santiago. Paano naman po kasi si Kuya Lucas? Ang gusto niya ay sa kanya mapunta ang halos lahat ng inyong kayamanan. Nakasimangot na sabi ni Rochelle. Siyempre, ako ang kuya niyong dalawa, kaya mas maiingatan ko ang mga kayamanan ni tatay. Bakit ba kasi mas magaling ka pa sa akin? Mas matanda pa nga ako sa'yo. Galit na sagot ni Lucas. Nanatiling tahimik si Selena sa kabila ng pag-aaway ng dalawa. Wala naman siyang interes sa mga pag-aari ng kanilang ama dahil masaya naman siya at kontento kung ano ang meron sila ngayon. Tay, sige po at matulog na po ulit kayo. Pasensya na po kayo sa aming mga pagtatalo. Hayaan niyo po at magpapahinga na rin naman po kami. Nakayukong sabi ni Selena. Sige, basta kapag narinig ko pa na nagtatalo-talo kayo, ay hindi ko kayo bibigyan ng pera sa loob ng isang buwan. Bibigyan ko kayo ng isang mabigat na pangaral. Sige na, pumasok na kayo sa sarili niyong kwarto at magpahinga na kayo. Seryosong sabi ni Mr. Santiago. Bago maghiwalay si Lucas at Rochelle ay masama pa ang tingin ng dalawa sa isa't isa. Wala silang balak na magpatalo dahil sa kanilang mga isipan ay nag-aagawan pa rin sila sa kanilang mga kayamanan. Si ate at kuya talaga. Ang gusto ata nila ay madali ang pera. Hindi man lang nila maiisip na ang lahat ng mga ito ay matagal pinaghirapan ni tatay. Malungkot na sabi ni Selena sa kanyang isipan. Para sa dalaga ay wala dapat silang isipin dahil halos lahat ng bagay ay nasa kanila na. Ngunit kinabukasan, hindi nakapasok sa eskwelahan si Selena matapos niyang awatin ang kanyang mga kapatid. Nagsisigawan na ang mga ito at halos magkasakitan na ang dalawa. Tulog pa si Mr. Santiago kaya nagkaroon ng lakas ng loob ang dalawa upang muling pagtalunan ang mga ipapamana sa kanila. Ano ka ba Kuya Lucas? Hindi naman porket ikaw ang panganay ay maraming mapupunta sa'yo. Dapat nga ikaw ang magpaubaya dahil lalaki ka naman. Nakasimangot na sabi ni Rochelle. Hindi mo ba naiisip na mas kaya kong alagaan ang mga negosyo at mga pag-aari ni tatay? Pwede naman kayong humingi sa akin kung sakaling mas mapalago ko ang kanyang mga negosyo. Pagdepensa ni Lucas. Tumulo na lamang ang mga luha sa mga mata ni Selena sapagkat hindi niya malaman ang kanyang gagawin kung paano niya patitigilin sa pag-aaway ang dalawa. Ate, kuya, tumigil na kayong dalawa. Kapag nalaman ni tatay na nag-aaway ulit kayo, ay magagalit siya sa atin. Alam niyo naman na hindi pa rin nakakalimot si tatay sa pagkawala ni nanay. Umiiyak na sabi ni Selena. Ayaw na ni Selena na madagdagan pa ang isipin ni Mr. Santiago. Halos sa pangaraw-araw kasi ay tamad ng kumilos ang matandang lalaki at mabuti na lamang ay may mga tauhan itong mapagkakatiwalaan na nagpapagana sa kanilang mga negosyo. Ngunit kahit na ganon ay wala pa ring tigil ang dalawa sa kanilang pagtatalo nang bigla nilang marinig ang boses ni Mr. Santiago. Ang aga-aga, nagsisigawan agad kayo? Hindi ba kayo natatakot sa akin? Wala na ba talaga akong halaga sa inyo bilang tatay nyo? Sarili nyo lang ang iniisip nyo at wala kayong mga pagsisikap? Galit na sabi ng matandang lalaki. Ito lang ang nakapagpatigil sa pagtatalo ni Rochelle at Lucas. Takot kasi sila sa kanilang ama dahil kapag nagalit ito ay binibigyan sila ng parusa. Kayong tatlo, maglilinis kayo ng bahay ngayong araw.
Walang mag-uutos sa ating mga kasambahay at matuto kayo sa inyong mga sarili. Kung gusto nyong kumain, ay magluto kayo. Galit na sabi ni Mr. Santiago. Hindi na malaman ni Mr. Santiago ang kanyang gagawin at talagang nalulungkot ito sa mga nangyayari. Napapansin na rin ng matanda na palagi nang nag-aaway ang kanyang mga anak, kaya simula noon ay nag-isip siya ng magandang paraan. Ano kaya ang pwede kong gawin para malaman ko kung kanino ko dapat ipamana ang mga ari-arian ko? Tanong ni Mr. Santiago. Sir, magkunwari po kayo na nawala po kayo at pumanaw na kayo para malaman nyo kung sino talaga ang makakapag-alaga sa inyong mga negosyo. Alam ko pong malaking kalokohan ang bagay na ito, ngunit maganda pong paraan ang naisip ko. Sagot ng personal assistant ng matanda. Nang dahil doon ay saglit napaisip si Mr. Santiago. Agad nilang sinimula na ang kanilang plano at nagpakalayo-layo ang matanda. Lumipas ang 1 linggo ay nagtataka na talaga ang magkakapatid kung nasaan ba ang kanilang ama. Hindi na kasi ito umuuwi nang bigla nilang malaman ang isang masamang balita. Huwag po sana kayong mabibigla sa sasabihin ko, pero nakita daw po ang katawan ng tatay nyo na wala ng buhay. Nalunod daw po ito at nangangamoy na, kaya agad ko pong ipinalibing sa pinaglibingan ng inyong ina. Pagkukunwaring sabi ng personal assistant ng kanilang ama. Iyak nang iyak ang magkakapatid, lalong-lalo na si Selena. Ngunit 1 linggo ang lumipas ay nagkasundo si Rochelle at Lucas na paghatian na ang pag-aari ng kanilang namayapang ama. Selena, kami lang ni Rochelle ang maghahati sa lahat. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka naman namin pababayaan. Seryosong sabi ni Lucas. Oo, tama si kuya. Bunsong anak ka naman at nag-aaral ka pa, kaya wala ka pang oras sa ganitong mga bagay. Dagdag ni Rochelle. Hindi pa nagtatagal ang 1 pang linggo ay kung ano-ano na agad ang pinamili ng kanyang 2 kapatid. Bumili ang mga ito ng bagong sasakyan at bagong mga bahay. Kung saan-saan din namamasyal ang mga ito at higit sa lahat ay pinalitan ang mga tauhan sa kanilang mga negosyo. Ang kinuha nilang mga empleyado ay ang kanilang mga kaibigan na wala pang alam sa pagtatrabaho. Sige lang mga pare, may tiwala naman ako sa inyo. Di ba ikaw, magaling kang magluto? Ikaw na lang ang magluto. Natatawang sabi ni Lucas. Lumipas pa ang 1 linggo ay mabilis na lugi ang kanilang restaurant. Hindi ito napangalagaan ni Lucas at ganoon din si Rochelle. Hindi nila malaman ang kanilang gagawin sapagkat noong araw ay tumigil na sila sa pag-aaral at umasa na lamang sila sa pera ng kanilang tatay. Ngunit wala silang pakialam dahil marami pa naman silang ibang mga pinagkakakitaan. Samantalang si Selena ay walang nabibili para sa kanyang sarili sapagkat wala naman siyang natanggap sa mga pag-aari ni Mr. Santiago. Nagpapatuloy lamang ito sa kanyang pag-aaral dahil pangarap niya na maging isang magaling na negosyante balang araw. Ang gusto niya ay maranasan niya ang naranasan ng kanyang mga magulang kung paano nila unti-unting nakamit ang kanilang kayamanan. Dito ay napansin ng personal assistant ni Mr. Santiago kung sino ang karapat-dapat sa mga anak ng kanyang amo. Hello, Mr. Santiago. Kailangan niyo na pong umuwi dahil malapit na pong magsara ang inyong restaurant. Tinanggal po kasi ni Lucas at Rochelle ang dati niyong mga tauhan. Alam ko na rin po kung sino ang karapat-dapat sa kanilang 3. Ikekwento ko po sa inyo ang lahat sa oras na makauwi na po kayo dito. Balita ng personal assistant ng matanda. Kinabukasan ay nagkaroon ng kasiyahan sa kanilang mansyon at inimbitahan ni Rochelle at Lucas ang lahat ng kanilang mga kaibigan. Hindi malaman ni Selena kung paano siya mag-aaral dahil sobrang ingay sa loob ng kanilang bahay. Pero habang nagkakasiyahan ng mga tao, ay nagulat na lamang ang mga ito sa kanilang boses na narinig mula sa mikropono. Lahat ng mga tao doon ay nagtinginan sa unahan at doon ay nakita nila si Mr. Santiago. Tapos na ang kasiyahang ito dahil may mahalaga kaming pag-uusapan ng aking mga anak. Seryosong sabi ng matandang lalaki. Napalabas din si Selena sa kanyang kwarto at gulat na gulat din ito sa kanyang nakita. Tay, ano po ang nangyayari dito? Minumulto niyo po ba kami? Pero buhay na buhay pa po kayo. Nagtatakang tanong ni Lucas.
Tawa ng tawa si Mr. Santiago dahil nagtagumpay siya sa kanyang mga plano. Inamin nito sa kanyang mga anak na palabas lamang ang lahat at titingnan niya lang kung ano ang gagawin ng mga ito sa kanyang mga kayamanan. Sinubo ko lang kayong tatlo kung sino ba talaga ang karapat-dapat sa mga kayamanan ko. Nalaman ko na lamang na si Selena ang dapat kong pagmanahan ng aking mga ari-arian. Seryosong sabi ni Mr. Santiago. Ipinagbenta ng matandang lalaki ang mga kotse at bahay na binili ni Rochelle at Lucas. Ibinalik ni Mr. Santiago ang kanyang dating mga tauhan. Pero tay, nag-aaral pa po ako at hindi ko pa po mabibigyan ng oras ang inyong mga negosyo. Kinakabahang sagot ni Selena. Lumipas ang mga taon ay nakapagtapos na ang dalaga sa kanyang pag-aaral. Mas lalong lumago ang kanilang mga negosyo nang si Selena ang humawak nito. Samantalang si Lucas at Rochelle ay sapilitang pinapasok ni Mr. Santiago sa kolehiyo nang sa ganon ay matuto ang mga ito. Silang dalawa ang nag-aagawan, ngunit silang dalawa ang walang natanggap mula sa kanilang ama. Tay, pasensya na po kayo sa nagawa namin ni Kuya. Magtatapos po kami sa pag-aaral para matuto po kami na magpakahirap sa mga bagay na gusto naming mangyari sa amin. Nakayokong sabi ni Rochelle. Tay, hindi na po mauulit. Nakita na po namin na hindi po kami karapat-dapat at sa loob lang na maikling panahon ay agad na bumagsak ang inyong mga negosyo. Magsisikap na po kami sa aming mga sarili, dagdag ni Lucas. Ilang taon ang lumipas ay nakatapos na rin ang dalawa sa kanilang mga pag-aaral. Bilang kapatid ay hinatian nito ni Selena ng mga bagay na ibinigay sa kanya ng kanilang ama. Ngunit nagulat na lamang ang babae sa naging sagot ng kanyang ate at kuya. Selena, napag-usapan namin ni Rochelle na hindi namin tatanggapin ang bagay na yan. Ikaw ang karapat-dapat at alam naman namin na hindi mo kami pababayaan kung kami man ay mangailangan. Nakangiting sabi ni Lucas. Oo, tama nga si kuya. Magsisikap kami sa aming mga sarili at ang mahalaga ay magkakasama pa rin tayo ni na tatay. Dagdag ni Rochelle. Narinig ni Mr. Santiago ang usapan ng kanyang mga anak at masayang-masaya talaga ito sa kanyang nalaman. Ang hindi alam ng magkakapatid ay may sorpresa pala ang matandang lalaki. Isinama sila nito sa isang lugar na kung saan ay nakita nila ang 3 malalaking bahay at 3 mga sasakyan. Ito pala ay regalo sa kanila ni Mr. Santiago sapagkat sa unang pagkakataon ay nakita nito na nagkasundo sila. Lumipas sa mga taon ay naging maayos na rin naman ang buhay ni Rochelle at Lucas. Nang maging handa sila ay nagtulong-tulong sila upang mapalago ang pinaghirapan ng kanilang mga magulang. Huwag nating pagtalunan ang mga pamana lalo na't hindi naman tayo naghirap. Matuto tayong magbigayan lalo na sa sarili nating pamilya. Magsikap, magbigay at magpakumbaba. Hindi yung manlalamang ka sa iyong kapwa para lamang sa pangsarili mong kaligtasan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.